Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for October 2025. So Pisces, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Pisces yan, okay? Use your intuition today para makuha nyo po yung akmang messages mula sa inyong spirit guide sa ating reading, okay? So, Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, na kung malaking bagay po talaga yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Pisces, thank you for your support. Thank you for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Nine of Swords rather. In the area of what you need, you have the Four of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Wow. In the area of your challenge for the month, meron kang Two of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang, wow, the Chariot card. Lovely, lovely, lovely. Lahat susulong, aabante, lalago. Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the High Priestess. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the month, eto yun, patulay ng Nobyembre. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the King of Cups. Okay? This moment, Pisces, this month, ang magiging bala mo ay pagiging kalmado. Okay? Especially po sa inyong communication, sa pagkikipag-usap ninyo, no? Especially po Mercury, the planet Mercury, positions in your sign on October 3 hanggang October 25 yan. So ano ibig sabihin sa inyo yan? Maari mag-highlight ito ng need for clear communication both in your professional and business setting. Ibig sabihin, pag kalmado ka, mas malinaw kang makikipag-usap sa ibang tao. Kapag hindi naapektuhan ng emosyon mo, ang dapat mong gawin, kayang-kaya mo makuha yung gusto mo with someone else. O kung meron ka mang gustong sabihin sa ibang tao, madaling matatapos ang problema. Your communication, partnered with emotional maturity, okay ang lahat. Okay? Nakita ko rito na kung ano man ang gulo ng paligid, dapat ikaw hindi ka apektado. Learn to think first bago ka mag-react. Kasi baka mamaya bigla ka mapasigaw, tapos yung kaharap mo pala boss mo, no? So, hindi mo naman minimin yung pagsigaw mo, pero dahil nadala ka lang ng galit, ng emosyon, hindi mo naman minimin, di ba? So, paano na yan? Nasigawan mo na, nagawa mo na. So, ano mangyayari? So, baka maging komplikado. So, ngayon pa lamang, pinapaalalahanan ka, Pisces, ng yung spirit guides to really control your emotion. It will benefit you big time, promise to you, this month, okay? At the center, you have Page of Cups. Page of Cups, sinasabihan ka dito na ikaw ay maging open. Open with your creativity pagdating sa iyong ginagawa. Maging bukas ka. Nakita ko rito na yung focus mo at yung hindi mo pagkasayang ng oras tungkol sa isang bagay importante. Your spirit guides also is telling you to open your eyes sa mga bagay na minimithi mo. I'm always reading Page of Cups is a card of talagang manifestation. Kung ano yung hinahangad niya, nakikita niya. Tingnan mo yung image natin. Nakatingin siya sa isda. Pero hindi tayo sure kung may isda talaga dyan. Nasa manifestation niya yan. Ini-imagine niya, pinapangarap niya, gusto niyang makita na magkaroon ng isda yung kanyang cup. At biglang boom, biglang umiltaw na isda. So parang ganoon din tayo sa totoong buhay. Kung ano yung ini-imagine natin, kung ano yung iniisip natin, yun ang magaganap. So this time around, gamitin mo ng tama ang manifestation mo. Gamitin mo ng tama ang isip mo. Kung puro nega ang naiisip mo, nega din ang darating. So ngayon, relax. Kung meron mang naiisip na nega o worry or anxiety, especially here, with the anxiety card in your upward position, kitang-kita ko rito na baka maapektuhan yung pananaw mo sa ginagawa mong bagay nang dahil sa mga takot, worry, anxiety mo. Kaya ngayon pa lang, kayo po ay pinapaalalahanan ng yung spirit guides to really think things lightly. Huwag mong pagbigatin ang sarili mo. Huwag mong hiyaan na puro nega, puro away, puro sigalot, puro iniisip mo agad na baka mag-fail, baka masira, baka walang mangyari. Lahiging negatibo. Kung ngayon,
Sabi rin dito, be playful. Ganun po kasi si Page of Cups eh. Playful, malaro, ano? Ikaw yung uri ng tao na kung gusto mo mag-have fun, have fun. Just enjoy your month, okay? Kakagaling lang natin sa solar eclipse itong September, di ba? September 21. So, maraming kaguluhan ng mga part na yan noong September. Maraming kalituhan, marami ka na-realize, at marami ka rin gustong gawing tama. And this time around, just enjoy it first. Enjoy it, enjoy it. Especially sa mga transition mo ngayong buwan na ito. Lalo't higit papasko na. So ngayon, kailangan talaga mas pamayanihin mo yung relasyon mo with your family, with your friends. Panahon na rin para magsimula ka ng mga proyekto, no? Kung saan ka magiging masaya. At kung ano yung nakikita mo na parang, promising to parang may magandang may dudulot sa akin to. Yun, doon ka magtutok this time, okay? Page of Cups. The Four of Swords, yes. Time to relax. Time to pagaanin ang buhay mo. Especially talaga napaka-prominente ng Nine of Swords mo dito. Marami kang inaalala na hindi mo naman dapat alalahanin. Sa ma-view, pero problema mo agad-agad yung isang bagay na hindi naman ganun kalala o hindi naman ganun kalaki. Pero ikaw nandito ka at ang problema ka kaagad. No, parang advance ka Pisces when it comes to these things. I don't know, maybe because that is your defense mechanism or galaw yan ng isip at puso at katawan mo dahil nag-ugat ka sa isang very very hindi magandang pangyayari nung bata ka, nung dalaga ka o binata ka na hanggang ngayon dala-dala mo. Kaya kapag may time to rest or time to relax, parang hindi mo kaya mag-relax kasi parang yung katawan mo on the survival mode lagi. Lagi nag-aabang ng baka may mangyari, kailangan alert tayo. Kaya minsan wala kang chance to relax yourself. Kasi na-rewire yung utak mo ng ganun eh. Kahit nung bagets ka pa na halimbawa, uuwi ka sa bahay, lasing si tatay, kailangan alert ka, kailangan malinis agad yung kwarto para hindi ka sigawan o hindi ka pag-initan. Sa school din, baka ganyan, lagi ka nabubuli siguro ng bata ka o pinag-iinitan ka ni teacher, kaya parang lagi kailangan alert, diretso, maayos. So parang nadala mo this time around yung ganung mga pangamba. Na baka pag nag-relax ako, may makakita ng hindi ako proper, bigla kang matataranta. So ngayon, cultivate the time to be your quiet self. Ipahinga mo, and enjoy your life, okay? In the area of what you want, you have the Nine of Swords. Marami kang mga iniisip. Especially po, this month, you're being required for transformation. Okay? Especially po, Libra will having this new moon on October 12. So, transformation ito on your relationship, on your shared resources, on your finances, and on your business. Kaya po ay sinasuggestan na mag-evaluate sa lahat ng aspeto na yan. Okay? Relasyon, isipin mo ano yung problema sa relasyon, ano yung dapat baguhin, ano dapat itama para hindi ka umiiyak ng ganito. Kung yan po ay sa shared resources, ano yung mga bagay na pinapakinabangan mo at pinapakinabangan ng mga kasamahan mo. Baka mamaya nalalamangan ka na o kaya feeling mo you are being taken advantage of. Ganun din po sa pera at saka sa iyong business. Panahon na para i-address, i-evaluate mo kung ano yung mga dapat i-fine tuning. Pero kaakibat niyan with the Nine of Swords, alam ko marami kang mga issue na gustong maayos this time. Sa ma-view parang naghihintay dahil malabo. I don't know why. I'm saying that. Naghihintay ka about something dahil sobrang labo at parang feeling mo kahit anong kalma ang gawin mo with the King of Cups here, kahit anong kalma ang pilit mong sabihin sa sarili mo, parating lumalabas yung issue sa utak mo at hindi makawala-wala. So, ang payo sa'yo ng spirits mo, alamin mo kung ano yung pinag-uugatan ng problemang iyan para madali na ma-solve. Kasi kung laging mo dinadamdam yung problema, ibig sabihin may dahilan na yan, may pattern na yan. Kaya ngayon harapin na, i-evaluate mo na. Kailangan ka rin daw ng self-reflection this time, Pisces, no? Because Saturn's presence in your life is very big. Okay? Ito sinasabihan ka to self-reflect for personal growth. Okay? Find your balance between responsibility and your new freedom. Parang gusto mong kamawala Especially here with the Eight of Cups. Gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mo. Kaya lamang ang dami mong responsibilidad. Ang dami mong obligasyon sa iba't ibang tao, sa iba't ibang chosen field. And it feels like sometimes hindi mo na kaya o hindi ka na masaya. Sabi mo, paano ko naman kukunin yung para sa akin kung laging punong-puno ako ng responsibilidad at hindi ko na magawa yung kalayaan ko to get what I want. Ang secret dito, review your past para mag-gets mo kung ano ba yung mga gumagana at ano na yung hindi.
Pag na-figure out mo na kung ano yon, pwede mo nang bitawan yung hindi gumagana. Kasi nakita mo, ay, may katibayan ako o hindi gumana sa akin yan. Bakit ko pa i-continue? Ay, may katibayan ako gumagana sa akin, no? Kaya i-continue ko to. Ay, ito, okay sa akin yun, no? For a very long time, nakatulong. So, i-keep ko to. So, kung ano man yung mga review mo sa past life mo, at ngayon, matitignan mo yan, kung ano yung makakabuti at ano hindi, doon ka manggaling. Para yung long term mong gagawin this time, ay yun na lang ang manatili sa life mo. Para mabawasan tong mga to, tong mga alalahanin mo. Nakita ko mga utang, nakita mo siguro yung pattern na nangungutang ako para bayaran yung isa pang utang, tapos para mabayaran yung isa pang utang o utang ulit. So may mga pattern kang ma-realize, yung pala yung dahilan ko bakit ako hindi makabangon-bangon. Kaya pala napupurnado tong trabaho ko kasi ganto kasi ganyan. So, mahanap mo yung mga rason. Hindi para maghanap ng excuse, kundi para maghanap ng sagot. Okay? The Nine of Swords. Nine of Pentacles, yes. It's all about your business, kapirahan, ipon, independence. You want to get out of something. Maging free, magkaroon ng sariling pagkapasya, magkaroon ng sariling paa, magkaroon ng sariling backbone. Okay? Nakita ko rito na minsan, masakit din sa'yo yung parang umaasa ka or nakadepende sa iba yung mga desisyon mo, lalo't higit pagdating sa pera, ano. Kaya ngayon sabi mo, sana meron ako sariling para sa akin. Sana ma-enjoy ko naman yung buhay ko. Makabili naman ako ng for me, for myself, for my growth, no? Mahanap ko naman yung kaligayahan ko na sinacrifice mo for other people. And sometimes masakit yan kasi minsan iniisip mo, sana nandun na ako, sana ganito na ginagawa ko. Tapos ako compare mo pa yung sarili mo sa iba kasi yung iba upgraded na yung buhay o naka-asenso na, ikaw nandyan pa din. So, sabi niya ng spirit guides mo, wag mo na munang isipin pa yung comparison with other people. Hindi makakatulong sa'yo yan. Okay? Now, with this bigat na nakikita ko, Nine of Pentacles and the Nine of Swords, talagang release. Nine is all about release, pakawalan. So now put your boundaries, especially po in relationships. Kung medyo nasagasaan ka na o parang feeling mo ginagamit ka, or they are there only to get your resources. Meron ka may hitik ka Parang meron lang silang kinukuha sa'yo. Pero dahil meron ka lamang, hindi dahil sa gusto ka nila. Pero dahil meron silang mahihita sa'yo. At masakit yun i-admit na parang lahat binibigay ko pero parang ako nauupos ka. Parang ganyan. So, ngayon set boundaries against these people, against this circle na na-realize mo na ginagamit ka lamang. Let go what limits you. Ano yung mga bagay na naglilimita sa'yo? Ano yung mga bagay na kumakadena sa'yo para mamroblema ka ng ganito? Okay, ngayon, stand up for yourself. Okay lang maging independent because Nine of Pentacles is all about independence and self-power. Okay? Kapag may self-power ka, kayang-kaya mo lagpasan lahat ng negang ito. Okay? In your, what you need, you have the Four of Wands. Four of Wands all about stability. Love, family, self, future, trabaho, kinabukasan, sarili. Sabi ng spirit guides mo, yung permanente, yung long term, yun ang kailangan mong bigyang buhay at hindi ibang tao. Okay? Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, minsan malapit ka na sa finish line, pero dahil mas nauuna mo yung ibang bagay, ibang tao, ibang sitwasyon, sometimes nadidistract ka pa, so lagi naantala yung finish line mo. Parang sabi niya panahon na para tawirin na yung finish line. Some of you, meron nakabinbin na gawain, gawin na yan. Some of you, para napahinto sa pag-aaral, baka pwedeng i-check mo na kung kaya mo pang bumalik. Some of you, parang iniisip kailangan mabuo na yung bahay, matapos na. Meron po kayong family setting or family issue na kailangan ng tapusin para harmonious na relationship sa pamilya. Meron din sa inyo para mag-go on with a reunion, birthday, or anniversary. Huwag mo daw palagpasin. Nakita ko meron kang mamimit dyan na magbibigay sa'yo ng bagong simula moving forward. Especially here, with the Four of Wands, Eight of Cups, and then Two of Pentacles, meron darating sa iyo na oportunidad na aalisan mo at magdudulot sa iyo ng balancing buhay. So, with the Four of Wands here, sinasabi ng spirit guides mo, ano pa ba ang dapat mong isakripisyo para maabot tong goal na ito? Ano pa ba ang dapat mong gawin? Ano ba yung humaharang para makuha ito? Yan ang mga kailangan mong isipin this time. Okay? With the Four of Wands, Page of Cups. Bumalik tayo sa Page of Cups. Kailangan mo to talaga ng creativity, ng imagination, kakaibang paraan. Kailangan mo daw maging maparaan at madiskarte this time. Nailaan mo na yung puso mo, nailaan mo na yung pagmamahal mo sa isang bagay for family, for the future. And your spirit guides are telling you,
build something that is stronger. Kung pagmamahal man yan, dapat may pundasyon, matibay, may tiwala sa isa't isa. Hindi pwedeng nasa isip mo lamang. Especially po kayo'y pinapalalahanan ng inyong planetary alignment to be aware of romantic idealism. Okay? With the Page of Cups here, sabi ko nga sa inyo kayo nasa explanation ko dito, with the Page of Cups, ini-imagine niya na nandun yung isda. At biglang boom, nandun yung isda, di ba? Pero nakita ko rito, kailangan yung ini-imagine mo ay nakabase sa realidad pagdating sa iyong pag-ibig. Okay? Sabi rito, romantic idealism ay iwasan. Dapat nakabase sa katotohanan sa buhay mo. Ang buhay natin, ang buhay pag-ibig natin ay hindi parang teleserye o pelikula na babalik siya, pagkatanggol niya ako, ipaglalaban niya ako, Romeo and Juliet. Sometimes, you need to stick to your reality. Mabait ba siya? Binibigay ba niya lahat ng mga bagay na karapat-dapat mong makuha? O ikaw lamang ang nag-iilusyon o nagkakaroon ng delusion about this? Stick to your reality para matumbok mo yung pundasyon na meron dapat kayo. So that you can find the love that stays, find the love that will be long-lasting. Okay? Para sa ibang Pisces yan na, hindi ko sinasabing para sa lahat. Pero meron sa inyo, mga Pisces dyan, some of you are having this so much illusion about love na hindi hinaharap ang katotohanan. For some, para magkaroon ng harmonious relationship at saka tagumpay na talaga, nakita ko rito dedikasyon mo at paniniwala sa sarili. Sa trabaho to ha, sa goal, sa pangarap. Kailangan talaga yun daw unahin mo para makarating ka na sa finish line. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Four of Cups, sinasabi dito na para bagang hindi ka na masaya or bored ka na sa isang bagay. Kasi parang walang paggalaw, no? Parang walang umaabante. And hindi ka satisfied sa nangyayari. Parang sabi mo, yun na yun, pinigay ko na lahat, yan na yun. Parang you're so focused on what happened. Masakit, alam ko, nakakawalang gana, pero nakita ko rito na kung makakaroon ka ng panibagong pag-asa at hahayaan mo yung kapalaran na umandar, pagkakaloob sa'yo. Because Four of Swords, kailangan mo talaga magpahingi. At magkaroon ng time for yourself, for self-reflection, self-love, no? Because self-reflection po, sabi ko nga kanina, pagpasok to ni Saturn, talaga mapapaisip ka. Dapat ko ba talagang kunin yun? O akuin yan? O lalaya na ako at hanapin ko yung kaligayahan ko? Marami ka mga ganyang iniisip. You're so tired. Pagod na pagod ka, nakakaisip ng paraan, kakagawa ng dahilan para lang mawala to mga problema na ito. Pero to the point na di mo na kaya minsan. So, take time to have a rest and enjoy your life more. With the Four of Cups, nakita ko rito sabi ng spirit guides mo, panahon na para maging appreciative ka. Okay? I-appreciate mo yung mga bagay na meron ka sa bahay, sa buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa sarili mo. Ano yung mga meron ka ngayon na dati pinagdasal mo lang pero nandyan? Ibig sabihin, that is God giving you the assurance na tinutupad naman yung mga pangarap mo Kaya lamang may timing. So, kung halimbawa yung cellphone na yan na ginagamit mo today ay pinapanooran mo ng vlog natin today, baka naman 5 years ago hiniling mo lang yan kay God pero tinan mo naman ngayon meron ka na. So, yan ay isang pruweba at katibayan. Proof na sinusunod ni God at tinutupad niya yung gusto mo. Kaya ngayon, habang naghihintay ka sa paparating na blessing na minimithi mo, matuto ka magpahinga at ipagpasa Diyos mo. Okay? Rest that. Idulog mo sa Kanya, then bitawan mo. Hayaan mong ibigay niya sa oras na karapat-dapat in His timing. Okay? Four of Cups. The Sun card. Yes, ngayon kailangan talaga maging appreciative ka na life. Maging happy ka with the sun. Maging positive ka lang habang naghihintay ka. Positive thinking lamang. And then let it go. Alam mo, maraming beses ko na napatunayan yan sa buhay ko na may dinasal ako and then sabi ko, sige, bigay ko na kay God. Biglang boom, dumarating. Boom, lumalabas. Hindi naman saktong-sakto sa na-imagine ko, pero at least dumating siya the way I wanted it to be. No? Nagbibigay sa atin si God ng mga bagay na higit pa sa mismong dinasal natin. Kaya kung ikaw na problema ka ngayon, iniisip mo, God, ibigay mo na sa akin. Please, God, ibigay mo na. Just think positive and then every single day, enjoy your life. Appreciate everything in your life para ipagkaloob na. Okay? In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Si Eight of Cups, sinasabihan ka ng spirit guides mo to really walk away from something na hindi mo na gusto sa buhay mo. Nakita ko to in the near future, you will walk away from something na hindi na nag-value. Kasi nga po, itong
Libra new moon on October 12, talagang mapapaisip ka, magka-transform ka, iniisip mo yung status ng iyong relationship, status ng mga shared resources mo. Halimbawa, tumutulong ka sa pamilya, nagbabayad ka ng mga bills here and there, o nagpapagamit ka ng kotse, something lang, may sinishare kang gamit every time. Iniisip mo, teka, yung mga shared resources ko ba ay nagagamit ang tama o nagpapautulang ako? Ganoon din po pagdating sa inyong pera, ini-evaluate mo kung ano ba yung mas makakabuti, ano yung dapat nang bitawan, ano yung dapat i-fix. Ganoon din po sa inyong mga businesses. So, meron ka talagang iiwanan this time na mga maling practices, mga maling tao, mga maling pattern, no? Especially po, kitang-kita niyo yung prominence ng eclipse, yung magkapatong na sun and moon. Ibig sabihin, ito'y nagbibigay sa iyo ng signal na may epekto pa yung solar eclipse noong September 21. Lumilinaw na ang lahat sa'yo. Kaya meron kang transformation. Na-evaluate mo na mas mabilis, mas malaki at mas maganda yung mga bagay, na, yung iba't ibang aspeto sa buhay mo. Napansin mo halimbawa lang ha, napansin mo, ay, bakit pa ako lagi naghuhugas ng plato? Eh, hindi naman ako kumakain lagi everyday. So, na-imagine mo, naiisip mo, ay, teka, kailangan baguhin tong routine na to. Dapat ang maghugas ay yung kumain. Mga ganun kasimple, at ganun din yung mga malalaking bagay. Halimbawa, ay, yung kotse na yan, lagi ko pinapagamit. Bakit hindi ko na lang gamitin as Grab, no? So, yung mga shared resources mo, iniisip mo kung mas paano siya papakinabangan. At iniiwanan mo na yung mga maling practices o mga maling ginagawa before pertaining to your growth. Okay? The Eight of Cups, nakita ko rin dito na hindi ka napapayag na manatili ka lamang sa temporary o manatili ka lamang sa mga kakarampot. Alam ko, hahabulin mo, kukunin mo yung mga bagay na alam mong deserve mo. Ayaw mo na nang hindi ka kontento, ayaw mo na hindi ka satisfied, at ayaw mo na kumikilos ka ng napipilitan lamang. Eight of Cups, the Knight of Swords. Yes, malakas ang loob mo this time to do this. There will be some of you para mabilis na makakapag-decide. Nakita ko to na parang in the quick decision, biglang iisipin mo, alis na ako? O ayoko na nito? Bigla kinabukasan mahugulat na lang yung nanay mo, oh, ba't nilinis mo yung kwarto mo? Sabi mo, hindi, naalibadbaran ako, binago ko. So, sometimes meron mga quick decision ka na mag-uugat sa'yo at magbibigay sa'yo ng boost para baguhin ang isang bagay. I don't know. Maybe this is because of planetary alignment mo, na parang you are trying to change things quickly. Hanggat kaya pa, hanggat may oras pa, parang ganyan. Yan yung mga may isip mo in the near future. But most definitely, ang pinakamaganda dito, kung ano yung nararamdaman mo na pag-alis o paglayo o pagbabago, ina-actionan mo siya. At wala kang sinasayang na oras, which is so good for you. Okay? In the area for challenge for the month, you have having hope. Okay? Navigate your shadows with compassion and gentleness, grace, kindness, and self-care. Yes? Wag ka mawawalan ng pag-asa. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano nakakapagod ang pag-iisip at marami kang patong na iniisip, lagi mong isipin na may pag-asa pa. Kada sibol ng araw, every single day, may chance pa akong baguhin ang life ko. Wag kang mawawalan ng pag-asa. Another message, you have embraced the void. Your true potential is waiting to be discovered. Emptiness, creative power. Napanood niyo yung pelikulang Thunderbolts ng Marvel nitong nakaraang mga buwan? Na parang tungkol yun kay Sentry. Di ba parang meron siya dong depression and hindi niya magawang lumabas sa mga dark side niya. So parang ganun ka din. Kung ano yung mga bagay na kahinaan mo, mga madidilim na parte ng buhay mo, matutunan mong ilabas ang sarili mo dyan at gamitin ang buong kakayanan mo at maging positive para makaabante sa buhay. Para matalo ang takot, kaba, anxiety, stress, kailangan labanan yan. Wala ibang paraan kundi ikaw mismo magsisimula niyan. Okay? In your challenge, you have the Two of Pentacles. Sinasabihan ka ng spirits mo na ibalanse mo ang buhay mo this month. Okay? Some of you talaga may realize mo kung ano yung mga mali, mga dapat itapon, at ano yung mga mag-stay. With the Two of Pentacles, kailangan daw pahinga with a Four of Swords here, and then creativity will go hand in hand. May ginagawa ka sa araw, and then pag may oras ka pa para magpahinga, magpahinga. Okay? Especially po in your work, alam ko na marami ka mga gagawin ngayon na advances, no? Yung presensya mo ay talaga maramdaman, kaya alam ko na sometimes you will somehow ay mapapabayaan mo yung ibang bagay. Dahil dala din ng trabaho, dala na pagiging busy, kaya importante balanse. Huwag ka na mag-overcommit sa mga bagay na hindi mo na kayang panghawakan. Okay?
Marami po sa inyo mga Pisces na ako ng mga responsibility or task kahit hindi na kaya. Panahon na daw para sabihin mo sorry, magupot ka na ng boundaries, sabi ko nga sa inyo kanina, boundaries, 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 para hindi ka lalong mahirapan moving forward. Learn to say no. And learn to say, pasensya na po, hindi ko natatanggapin yan. Busy-busy, punong-puno na po ako. Sorry, next time na lang. So, wag mo laging isipin na nakaka-reject ka, nakapanakit ka, nakabastos ka. Eh kung hindi mo na kaya ba't pipilitin mo pa, di ba? So, kung ano lang yung kaya ng kamay, yun lang ang panghawakan mo. Two of Swords, Nine of Cups. Wow, alam mo na, Pisces. Kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a moment for you to make a wish. Close your eyes and pray all of your wishes because your spirit guides and angel guides are here feeling the frequency of your prayer. Kaya idasal mo na yan. Kung medyo mahaba, hintayin kita, i-pause mo muna ang video, balik ka sa akin after your prayer. Nine of Cups, sabi rito, habulin mo na yung magpapaligaya sa'yo. Parang huwag ka na magbigay ng marami pang oras sa mga bagay na alam mong hindi ka magiging masaya. Because Nine of Cups is all about wish fulfillment, emotional fulfillment, satisfaction, and also yung mga bagay na pupuno sa'yo. Pero kung to mga bagay na pilit mong binabalanse ay hindi para sa'yo, bitawan mo para gumaan-gaan ang lahat. Okay? Para matumbok mo yung mga bagay talagang bubuo sa'yo. Kasi wish mo to bakit ka nadidistract kumbaga. So ngayon, i-weigh mo, timbangin mo para makadire-diretso ka. Especially here in your area of your fortune, you have a Chariot card. Napakaganda ng fortune area mo. Mamaya pag-usapan natin. But first, you have answering the call. The time is now. Yes, the time is now for this adventure para sa'yo. And then wise leader, you are a beacon for others. Yes, maraming mga tao ang tumitingala sa'yo. Idol ka o kaya mataas ang talagang respeto sa pangalan mo. Kaya talaga nakita ko rito kung feeling mo mahina ka, feeling mo hindi mo na kaya, kayang-kaya mo kumawala dyan. Kasi maraming mga tao sa paligid mo ang sumusuporta sa'yo at mataas ang tingin sa'yo. Okay? With a Chariot card here in your fortune, especially po in your work area, sa iyong trabaho, negosyo, anything na pinagkatrabahuhan mo this time, on October 9, papasok sa sign ni Virgo si Venus. Anong epekto niyan sa'yo, Pisces? Magkakaroon po yan ng enhancement in your professional presence. Mapapansin ka, mapupuri ka. Ikaw yung mag-elevate or nasa spotlight ka this time. So, magkaroon ka daw ng clear communication in work matters. Okay? Kung meron mga bagay na dapat gawin, yung communication mo, yung boses mo, yung dila mo, bala mo yan para magugi ka. Okay? And then, it will bring you connections. Talagang kailangan mo magpabibo this time. Halimbawa, aanyahan ka ni boss, uy, meron tayong seminar or business trip sa gantong lugar. Punta ka, sama ka, go, push, huwag kang mahiya. The more connection na makikilala mo, the better para sa future mo. Ito yung time na kailangan mo magpabibo. Kasi nakita ko, ready ka na to conquer new things. Okay? Meron po sa inyo, since sa era siya na fortune, kayo po ay binibigyan ng magandang balita ng yung spirit guides na yung gagawin mo this time, yung pupuntahan mo o aasikasuhin mo, magiging successful yan. Protektado ka ng universe, ibig sabihin supportado ka nila, and ready ka na sa adventure na to. Kaya, narinig ko, wag ng urong sulong ha, abante, 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 it will be yours. Chariot card, the Star card. Yes, wow. Wow, wow, wow. Sulong para sa pangarap. This is an answered prayer. Okay? Star card is an answered prayer. Your hope, your wish, your dream is coming. Malapit na malapit mo na makuha siya, kaya kailangan handa ka. Sabi ng spirits mo, you need to be aligned with this wish. Kailangan kayang-kaya mo siyang salubungin. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, matagal ka na nag-apply sa isang trabaho. Tapos, dasal ka ng dasal. Sabi mo, God, ibigay mo na. God, please, I want that call. Tawagan ako para tanggap na ako. Pero nung biglang tumawag, hindi ka pa ready. Nasa tambayan ka pa, nasa mall ka pa, nag-parlor ka pa. So, kailangan ka now. So, parang sabi ng spirits mo, always be ready kasi parating na yung wish mo. Para pag dumating, maalagaan mo, maaksyonan mo, at mapatagal mo sa buhay mo. Okay? Napakaganda. A wish fulfillment and then successful outcome. Very, very beautiful. In your divine messages, you have surrender to the divine. Yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, ipagpasa Diyos mo eh. Huwag mo nang kayanin pa o huwag mo nang panghawakan pa yung bigat. Pag naidasal mo na, i-let go mo and it will happen. Another message, the answers you need are coming. Yes, yung mga sagot sa mga tanong mo, especially here with the Nine of Swords, marami kang problema, marami kang mga iniisip na paano to, paano yan, makukuha mo yan. Just relax, okay?
Everything will be fine in God's perfect timing. In the area for divine messages, you have the high priestess. Inner knowing. Inner knowing. Trust yourself. Okay? May mga bagay kang alam mong makakabuti para sa'yo at may mga bagay kang dapat iwasan. Sabi dito, the sky is the limit. Huwag mo daw ikulong ang sarili mo sa limitasyon o sa limitadong mundo na hindi ka na nakakagalaw. Growth is your power. Okay? Narinig ko rin dito, pag alam mong may aberya na, mararamdaman mo to parang may mali dyan na, pakinggan mo ang intuition mo. And take action on that. Pag alam mong parang may mali sa mga relasyon, sa mga bata, sa mga anak, parang may issue, hindi nila sinasabi sa akin, harapin mo na. Ikaw na magtanong, ikaw na mag-usisa para yung sagot ay makuha mo. For some of you, nakikita ko rito na temporary lamang yung mga problema, ha? Huwag mo isipin na habang buhay yan, huwag mo isipin na tatagal yan, lilipas din ang problema at makukuha mo na rin yung kaparatagan ng puso mo. Ngayon, believe in your abilities and believe in yourself, malagpasan mo yan, okay? High Priestess, 10 of Wands, yes. Yung mga bigat-bigat ng buhay mo. 10 of Wands all about your hard work, yung bigat ng buhay, yung pagod, yung kayod, yung mga pinapasan mo ng mga obligasyon, responsibilidad, mga inaako mo na problema naman talaga ng iba, pero problema mo din. Sabi ng spirit guides mo, malalagpasan mo din yan. Okay? Panahon na rin daw para i-revisit mo yung mga nagpapabigat. Sabi ko nga po sa inyo kanina, you need to transform. You need to reevaluate your relationship na mabigat, shared resources na mabigat, baka mamaya ikaw lang pala bayad ng bills, yung iba nakikigamit naman pero hindi nagbabayad. Or finances, mabigat na yung mga kapirahan mo, panahon na para magbago ng idea. Or business, no? Kung ano man yung mga mabibigat na parte ng business mo, kailangan ng tuunan ng pansin at atensyon. Para solely umangat na at maging magaan na. Alam mo, mararamdaman mo to with the high priestess, mararamdaman mo kung anong aspeto ng buhay mo ng kailangan ng atensyon, kailangan ng bitawan at kailangan ng pagaanin. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Camel, persevere and you will overcome problems. Yes, sipag lang, dire-diretso mo lang, huwag matakot, darating ka din dyan. Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, kailangan talaga maging maparaan ka, madiskarte, matipid, hindi agad susuko, magkaroon ng iba't ibang ruta para sa katuparan ng ginagawa mo. Another message, you have Ring. A marriage will take place, either romantic or business. Yes, sabi ko nga sa inyo, may mga romantic issues ka dito. Basagin mo yung mga ilusyon saka idealismo na hindi maganda. Kailangan stick to your reality. Kaya kung may kasal, kailangan isipin muna budget, pera, ipon, bahay, para bago pamasok sa isang bagong yugto, kailangan ikaw ay handang-handa. Okay? Another message you have, Bowl, plenty of material things. Yes, merong mga paglago po pagdating po sa inyong pera. Especially po this time around in your planetary alignment, ang career and finance mo will be better. So, makakahanap ka ng mga new opportunities. Pero, paalala po, meron po kayong mga expenses. Baka lumaki ang expenses mo, mga gastos, ganyan. Pero, darating din tayo sa paglago din ng iyong pera. Kaya, kung ano man yung lago ng gastos, darating din yung papalit doon. Okay? Another message of Wedge, someone is trying to come between you and the friend or something you want. Meron daw pumipigil sa'yo o sa paligid mo na forces para makuha yung gusto mo. Kaya kailangan talaga, tibayan mo pa, manalig ka sa sarili mo, go push, huwag kang uurong, umabante ka lang. Another message you have, Cup, a club, someone will try to make you do something against your will. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, huwag kang gumawa ng isang bagay na hindi ka fulfilled o hindi ka bukal sa loob mo. Kailangan hindi ka napipilitan. So make sure na kapag ayaw mo. And sabihin mo sa kanila na ayaw mo. Okay? Your outcome for October, bago tayo tumulay ng November, you have, wow, the full card, new beginning. Nakita kita, you're trying something new. Meron kang susubukan na bago, sabi mo, try natin to, baka pwede sa akin. So, ito yung moment mo of growth, of self-discovery, self-reflection. Mas makikilala mo this time ang sarili mo kasi alam mo na yung mga dapat mong gawin. And ready ka nang tumulay. Some of you, nakita ko talaga bagong yugto, either ikakasal, or graduate, o lilipat ng ibang bansa, o lilipat ng ibang career. Talagang totally new shift ito. Talagang may shift sa buhay mo this month. At ito'y magdudulot sa'yo ng kaligayahan. Tandaan, meron kang wish fulfillment, meron kang dasal na matutupad, na magpapaabante sa iyong mga plano. At ito na yung bagong simula, no? Ito na yun. Ito na yung ikikilos mo next time. The new beginning for a new future. Napakaganda. Full card,
Eight of Pentacles. Yes, all about your work, all about your passion, all about your career. Panahon na talaga para magpabibo ka. Kasi ito na yung moment na baka ma-promote ka, makuha ka ng kalabang kumpanya pero bigger yung position, umento sa sahod, o yung inaasikaso mo na negosyo ay lalago, or meron kang i-implement na bago sa negosyo mo para biglang boom, nag-hit, kumita, no? Naging viral, and then lumago yung kita, parang ganon. So, ngayon, nakita ko talaga na meron kang itatry na bago, and this time around, maapektuhan ang iyong career, negosyo, kapirahan, lalago yan. Your hard work will be paying off. Yung pag-risk mo sa isang bagay, may magandang kapalit. At yan ang ikakatuwa mo ngayong Oktubre. Wow, Pisces! This is your beautiful, beautiful October reading. Hopefully po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Taro PH. God bless everybody.